And then your hopes, this is hopes mga kapiksi. Malayo pa yung mararating nyo. Magle-level up pa kayo, hindi lang sa kabuhayan, pero pati sa kaalaman, guys. So, parang sumasabay yung kaalaman nyo dun sa experience nyo. Habang tumatanda kayo or habang nagkaka-experience kayo, lumalalim din yung kaalaman nyo mga kapiksi, and nagagamit nyo siya sa advantage nyo para lalo pa rin, para mag-level up din yung buhay nyo, guys. Okay? Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading mga kapiksi para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titignan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy guys, mga suggested approach, and yung potential future ng yung story mga kapiksi. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Pisces. Alright, so Pisces, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Combination ng positive and negative energy guys, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys, no, if naka-resonate kayo sa mga message para sa inyo. Where you are right now mga kapiksi, masaya kayo, no? Masaya kayo sa kung ano yung meron kayo right now. Ini-enjoy nyo yung buhay nyo, you're having fun, you're having celebrations, ganyan. For some of you, parang pwedeng may mga nakikita kayong movement, no, or progress sa inyong physical reality na nagiging dahilan ng kasiyahan nyo mga kapiksi. And for some of you guys, I'm also sensing parang yung feeling ng contentment, satisfaction, ganyan. Nandun yung kontento, yung pagiging kontento nyo sa buhay nyo right now mga kapiksi. Na-appreciate nyo kung ano man yung pinagkakalob sa inyo ng Panginoon guys. So, you have a grateful heart. Yeah, so pagpatuloy nyo yan mga kapiksi. Yung mga potential and challenges nyo guys, this is more on, I don't know if this is a challenge, pero for some of you, nandun yung pag-hold back nyo. And okay lang yan guys, kasi pwedeng meron pa kayong gustong subukin pagdating sa larangan ng kaperahan, trabaho, ganyan, or negosyo. Parang gusto nyo pang mag-explore, kumbaga. Pero meron din kayong parang nag-hold back. So, yung pag-hold back nyo, pwedeng natatakot, pwedeng may fear dahil sa maraming scammer ngayon, di ba? Kumbaga parang hindi kayo sigurado kung saan nyo talaga siya ilalagay mga kapiksi, or parang yung iba naman sa inyo parang natatakot malugi, natatakot na mauwi sa wala yung mga savings nyo or yung mga puhunan nyo mga kapiksi. And okay lang yun, but at the same time hindi din siya okay. So dapat balance eh. I mean, okay na mag-ingat, pero okay din na sumugal basta alam mo, no? Kumbaga equipped ka with the right skills and knowledge kung gusto mo talaga mag-invest mga kapiksi, or magnegosyo, or sumubok ng mga bagong bagay. Kasi hindi mo malalaman yung resulta hanggang hindi ka nagtatry, no? Yun talaga. Pero hindi mo kailangan mag-start ng malakihan, ng bonggang-bongga. Pwede ka mag-unti-unti mga kapiksi. And kapag kumbaga ang tawag doon, test the waters, ganyan. Pag sa IT, yung mga beta testing, yung mga ganun, no? So pwede mong gawin yon, test muna, tas kapag tingin mo okay, edi push mo, pag hindi, retreat, ganun lang, okay? What you need to focus on guys, ito yung mga pagsubok for some of you. Ibig sabihin, maging alerto kayo, maging cautious kayo. Yun nga yung isa sa mga nag-hold back sa inyo is probably nakafocus talaga yung attention nyo. For some of you guys, pwedeng lesson mo from the past, which is, tingnan natin yung sa past nyo. Yes, so sa past nyo guys, nagkaroon kayo ng conflict with another person, or nagkaroon kayo ng conflict sa sarili nyo na naging dahilan ng pagbagsak nyo, no? So, parang ito yung reason kung bakit nag-hold back kayo mga kapiksi. Kasi pwedeng nagkaroon kayo ng bad decision.
o wag natin sabihin bad decision, wrong decision siguro, ganyan, na naging dahilan ng pagbagsak nyo, mga kapiksi, sa recent past nyo. So, medyo nagka-trauma kayo dito, mga kapiksi, and ang kailangan nyo i-focus is yung mga lessons nung past na yun. And, yeah, so, medyo malaki yung impact nito sa inyo, guys, kaya medyo yung iba sa inyo natatakot na ulit, no? Kumbaga, natatakot na mag-invest ulit, lalo na kung scam na kayo before, or nalugi kayo before, ganyan. Hindi naman lahat ng scam, no? Pero yung iba, nagkakaroon ng pagkalugi. Let's say, for example, nagnegosyo kayo, nagtayo kayo ng restaurant, tas nalugi, di ba? Nagsara, sayang yung renta, sayang yung renovate, sayang yung mga permit, kasi na-close na, yung mga ganun. So, yun yung parang medyo natotrauma kayo, mga kapiksi. One of your greatest strength, mga kapiksi, is meron talaga kayong passion, no? This is a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Pero ibig sabihin nito, very passionate kayo dun sa, kumbaga, kapag nagkagusto talaga kayo ng isang bagay, ibubuhos nyo yung inyong dedication, oras, panahon, effort, ganyan, hanggang sa makita kayo ng resulta. So, that's a very positive trait, mga kapiksi. And, gamitin nyo siya in case na gusto nyo ulit magsimula, mga kapiksi. Okay? Use your positive attitude, diba? Positive mental diet. Kung ano yung mga strength nyo, i-highlight nyo, mga kapiksi. Okay? And in the near future, guys, this is money, mga kapiksi. And in the near future, guys, unti-unting magiging maganda yung kalagayan mo sa kaperahan. Although for some of you, hindi ko nararamdaman na may problema kayo sa pera. Pero unti-unti pa tong gagaan, no? Ang maganda dito is stable yung source of income mo. So, pwedeng may trabaho ka, pwedeng may negosyo ka, or kung ano man yung source of income mo, mga kapiksi. Pero stable siya na alam mo na may aasahan kang dadating na pera sa inyong mga kapiksi. Pwedeng sahod yan, pwedeng income sa mga side hustles nyo. Pero consistent siya and stable siya, guys. Okay? And then, yung suggested approach, ito nga, guys, no? Parang sinasabi na mag-aral pa kayo. Paglalimin nyo pa. Use your wisdom, kumbaga. Yung mga past na circumstance nyo, dapat natuto na kayo doon. So, dapat, kumbaga parang, gamitin mo, sabi nga, diba, experience is the best teacher. So, yung mga natutunan mo, gamitin mo siya to your advantage. Hindi yung para ma-demotivate ka or para matakot ka, mga kapiksi. Okay? Huwag mong sirain yung buhay mo dahil lang sa mga takot at duda, guys. What you need to know, guys, this is an air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Again, no, more on being logical. Maayos mo, mas lalo pang aayos yung buhay mo kung magpaplano din kayo ng maayos. So, ask yourself kung ano talaga yung gusto mo, diba? And then, make a plan. Make a 12-month plan, diba? Or kung masyadong mahaba yung 12 months, 6 months. Gumawa kayo ng plano, 6 months, diba? Tingnan nyo kung feasible. And then, take action. Tapos, tingnan nyo kung ano yung magiging resulta within 6 months. Kapag okay, ituloy nyo. Kapag hindi, edi stop, diba? Pero gagamitin yung pag-iisip nyo this time around. Unlike before, mga kapiksi, na parang nagpadalos-dalos kayo, nagpadala kayo sa bugso ng damdamin. This time around, pwede nyo maiwasan itong mistakes sa past kung magpaplano kayo ng maayos, guys. Alright? And then your hopes, this is hopes, mga kapiksi. Malayo pa yung mararating nyo. Magle-level up pa kayo, hindi lang sa kabuhayan, pero pati sa kaalaman, guys. So, parang sumasabay yung kaalaman nyo dun sa experience nyo. Habang tumatanda kayo or habang nagkaka-experience kayo, lumalalim din yung kaalaman nyo, mga kapiksi. And nagagamit nyo siya sa advantage nyo para lalo pa rin, para mag-level up din yung buhay nyo, guys. Okay? So, pataas. Nakikita natin, guys, na pataas. Pataas yung buhay nyo. Pataas yung pupuntahan nyo sa buhay as long as
you leave your fears behind. Ibig sabihin, iwanan mo yung mga doubts and fears mo. Talikuran mo sila, mga kapiksi. And yung potential future nyo, guys, you're seeking, no? Maghahanap pa talaga kayo. Kung hahanapin nyo. I'm sensing na dito sa reading na to, guys, nagkakaroon kayo ng push and pull na energy. Gusto nyo, ayaw nyo, gusto nyo, ayaw nyo, gusto nyo, ayaw nyo. And sa potential future, guys, parang hahanapin mo talaga kung ano yung gusto mo. And syempre, di ba, seek and you shall find. Mahanap nyo rin yan, guys. Basta mag-persist kayo. Pero ang importante is ask yourself, what do you really want, no? Tanongin nyo talaga yung sarili nyo, mga kapiksi, kung ano talaga yung gusto nyong marating. And then eventually, guys, makakapag-decide din kayo. Makikita nyo rin yung para sa inyong Pisces. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo. Ito, guys, mga magagandang energy. I-mind nyo to sa comment section. Mind stable income, mind secure income, diba? Mind level up. Kasi nakikita natin na talagang nagle-level up pa yung buhay nyo, mga kapiksi. So, lahat yan, positive, i-mind nyo, guys, sa comment section. Okay? So, tingnan natin yung additional message for you, guys. Shuffle natin to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo, guys. Magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And ngayong April, meron tayong promo. Magbibigyan ko ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys. Sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, guys, no? Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, love or relationship, money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. So, eto, guys, yung ating additional na message para sa inyo. Eto, guys, this is a very positive energy. Kasi ibig sabihin nito, guys, na nakaka-move on na kayo, na nakakalag na. Kapag ka nakaganito, guys, ibig sabihin nito, hindi pa kayo malaya, hindi pa kayo naka-move on, nakakulong pa kayo sa inyong past, mga kapiksi, which is, sabi ko nga, nagiging dahilan na pagka-stuck nyo sa buhay. Pero, nakuha natin siya in reverse. So, ibig sabihin nito, guys, unti-unti na kayong makaka-move on. So, ito mga past story nyo, guys, makaka-move on din kayo dito, guys. And, kapag nakalimutan nyo yung mga traumatic na experiences nyo, doon na papasok yung mga deals, yung mga opportunities, mga kapiksi. Okay? So, for some of you, pwede nang matuloy yung mga binabalak yung negosyo, kung gusto nyo magnegosyo. Kung meron kayong mga transactions na niluluto, mga kapiksi, or whatever, kung ano man yung plano nyo sa buhay, matutuloy din yan. Pero you have to forget muna, guys, yung mga traumatic experience nyo. Kasi yun yung nagiging block nyo. Yung mga traumatic experience nyo, naglalabas siya ng negative emotions sa inyo. And yun yung nagiging block nyo para hindi kayo usad-usad sa buhay nyo. So, you have to learn to let them go and focus lang sa present na madadala nyo para sa future. So, think positive thoughts, positive mental diets, positive mental diet, mga kapiksi, na magsusupport ng desire nyo para sa future, guys. Okay? So, ito, guys, mind nyo na yan, no? Mind moving on, mind contracts, mind deals, ganyan. Mind transactions. So, i-mind nyo yan sa comment section kasi positive yan, guys. Alright? So, ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo para maging maswerte talaga kayo ngayon 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.